Ito po ay continuation ng ating previous upload. So ang topic po natin ngayon mga boss ay kung paano ba gamitin yung ating improvised na stirrup bender. Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Today's video mga boss ay para po sa continuation ng nauna nating video na kung paano gumawa ng stirrup bender. Subalit ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito gamitin sa pagbebend ng ating deform bar. At bago natin umpisahan, shoutout nga po pala muna sa aking guwapong tito at magandang tita from Canada, kay Tito Arnel at Tita Joby Manim Team. Ito po kasi ang ating ginagawa mga boss ay para po sa kanilang pinapagawang bahay. Kaya tito and tita, ingat po kayo dyan palagi and stay healthy. Alright, at proceed na po tayo ngayon sa ating pagbebend. Dito mga boss, ipapakita ko sa inyo. Meron na po tayong natapos, meron na tayong ginawang bend. So ito mga bossing, so makikita nyo, dapat itong part nito ay naka 135 degrees po siya. So ganyan po dapat yung kanyang itsura. At meron na rin po tayo naka-ready na pinutol na material para po sa ating pagbebend ng ating stirrup. So ito yun mga boss, may mga putol na akong bakal dito. So ngayon, ipapakita natin kung paano ito ginagamit, yung ating stirrup bender. At dito po sa ating bender mga bossing, mula rito sa ating stopper na 16mm sa pinaka-edge. So kumuha po tayo ng 3 inches at minarkahan natin. So para dyan po tayo magsisimula ng pagbibend ng ating deform bar. So yun yung pinaka-guide natin. At yan po yung first step natin ng pagbibend. At sa ating pong bending procedure gamit yung ating DIY or improvised na stirrup bender, inuuna po natin mga bossing yung ating 135 degrees angle. At kasunod naman yung tatlong 90 degrees at magtatapos po tayo ulit sa 135 degrees angle. Ngayon po, pinapakita ko sa inyo na dahan-dahan yung ating pagbibend. Subalit, kung tayo po ay nagbebend na mga bossing at depende po sa practice natin, hindi po ganyan kabagal yung pagbibend. So, pinapakita lang natin para po may idea yung mga beginners. So, sa mga alam na ito, itong procedure, so hayaan na po natin para sa mga gustong matuto, sa mga nais mag-explore sa ganitong klaseng or ganitong nature ng trabaho. At ito na nga mga bossing yung sinasabi ko na last part. So nag-start tayo from 135 degrees. So mag-i-end din po tayo sa 135 degrees. So ito yung part na yan mga bossing, yung nauna nating i-bend. So ilalagay natin sa ilalim na part. So para ma-bend natin ng 135 degrees din yung isang edge. So dapat mga bossing, ganito po yung ating maging practice sa pag-bend ng stirrup or sa ating mga lateral ties. So para mas matibay or talagang matibay yung ating ginagawa sa ating mga columns and beams. At ngayon mga boss, take 2 tayo para mas malinaw, mas makita nyo ng maayos kung paano po natin ginagamit. So first step po, yan sa may 3 inches sa 135 degrees bend. Unahin po natin yan mga boss, and then yung tatlong 90 degrees. And then gawin natin dyan, hold, then next ito sa ilalim mga sir, no? So ilagay natin dyan. Ito, nilagay natin sa ilalim. Yan. Okay, sa ilalim to. Tapos, yan. And then, angat natin to. Iit natin ng konti rito. So sa pagtataas, ganun lang natin. Matatanggal na yan. Okay. Pwede natin ganun. Alright. Para hindi
tumama yung bakal. Yung kamay natin. Ito. Pag diretso ng bakal dito, safe. So ito yan mga sir. Halimbawa may bakal na kayo nakalagay. Yung paghahawak nyo dito, ha? May space kayo. Tumakailaban. Okay. So, importante, bend yun na konti. Alright. Then ito, may salo. Stopper. At ito nga po ang ating improvised stirrup or lateral ties bender naway makatulong po para sa iba. And again, maraming salamat po sa inyong oras and please subscribe po sa ating YouTube channel hanggang sa susunod nating pagkikita sa mga susunod na video. Ingat po kayo palagi.